Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pangarap ng kahit na sinong mag-asawa ang magkaroon ng pamanang bahay na kanilang maaaring tirhan at bumuo ng isang masayang pamilya. Ngunit paano kung ang akala mong bahay na walang nakatira nang matagal na panahon ay pinamahayan pala ng nilalang na iyong kinakatakutan? Handa ka pa rin bang pumasok at manirahan dito? Dear Papa Dudut, hello po at isang magandang gabi, magandang araw po sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Mimi, 29 years old at isang office worker dito sa Quezon Province. Hindi po ako tubong Quezon, ngunit dahil taga dito ang aking napangasawa ay dito na po kami nanirahan. Marami po sa aking mga kapitbahay at mga katrabaho ang madalas na makinig sa inyong programa. Ako naman ay medyo iwas talaga noon sa ganitong mga genre ng kwento dahil ako po ay matatakotin talaga. Buti na lamang at may mga love story din po kayo. Parang kahit kaunting kwento tungkol sa mga kababalaghan po kasi ay talaga namang hindi ako nakakatulog at medyo napaparanoid ako kapag horror. Pero dahil nga po sa isang pangyayari sa aming buhay ng aking pamilya ay tila may na-realize ako at na-overcome ang ganitong mga bagay. Kaya eto po ako ngayon at sumulat sa inyong programa upang ibahagi ang mismong insidente na siyang naging dahilan kung paano ang isang matatakotin na Mimi ay naging isang matapang na tao. Nagsimula po ang aking kwento noong lumipat kami ng aking asawa dito sa Quezon. May sarili silang bahay ngunit matagal na nga lamang hindi natitirhan. Dahil only child lang naman siya at ang mga magulang naman niya ay matagal nang pumanaw. Ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang ang naturang bahay na aming nilipatan bago pa man siya mag-asawa. Itago na lang po natin sa pangalang Nick ang aking asawa. Si Nick ay nagtatrabaho sa Maynila kaya naman hindi din niya natirahan masyado ang bahay na ito. Stay-in din kasi siya sa kanyang trabaho. Masyado namang malayo kung uuwi siya dito every weekend. Kaya naman napagpasyahan niyang hayaan muna ang bahay na ipinamana sa kanya habang wala pa naman siyang pamilya. Ngunit nang kinasal nga kami, 5 taon nang nakakalipas ay parehas kaming nag-decide na tuluyan ng manirahan dito sa Quezon. Lalo pa nga at ang mahal ng living expenses sa Maynila. Naisip namin na maaari naman kaming makahanap ng trabaho dito sa probinsya at walang masyadong gagastusin. Kahit mas mababa ang sahod kumpara sa lungsod. At least dito ay sarili namin ang bahay na siyang pangarap din naman namin na kahit na sinong mag-asawa syempre gusto maabot. Buntis na rin po kasi ako ng mga panahong ito. Kaya naman mas okay na din at dito na kami dahil malapit lamang doon sa bahay na aming titirahan ng mga kamag-anak ni Nick. Kung manganganak ako ay willing naman daw na magbantay ang kanyang mga pamangkin sa aming anak upang makapagtrabaho kami. Natutuwa naman ako ng husto sa pamilya ng aking asawa dahil todo support din sila sa amin at hindi kami pinapabayaan. Nang lumipat nga kami doon ay todo asikaso sila sa amin at talagang inalalayan nila kami sa pagsisimula namin ng aming buhay may pamilya.
Sila nga din ang naglilinis noon sa aming bahay upang handa na itong tirhan kapag lumipat kami. Noong una ay talagang masayang masaya kami ni Nick sa aming bahay na tinitirhan. Pero may mga pagkakataon na parabang bukod sa aming dalawa ay may kasama kaming ibang tao dito. May mga insidente kasi minsan na kapag umaalis kami ay naaabutan namin na may mga gamit kaming nakakalat sa sahig o di kaya naman ay bukas ang ilang cabinet sa bahay kahit alam naman namin na sinarado namin ito bago kami umalis ng bahay. Madalas kong itawag sa aking pamilya ang naturang mga insidente dahil lubang nagtataka talaga ako sa mga yon. Ayon kina mama at sa aking kapatid ay hindi daw kaya dahil matagal nang walang nakatira sa bahay na yon ay may ibang tumira dito. Nagtataka naman akong nagtanong sa aking kapatid kung sino naman ang titira doon at paano mangyayari yon wala namang nakikitang tao papadudot na pumapasok o lumalabas doon ang mga kamag-anak ni Nick. Doon ay tila nag-aalangang sumagot ang aking kapatid na baka naman kasi hindi buhay na tao ang tumira doon. Pinagalitan ko naman siya sa kanyang mga sinabi dahil alam naman ito na matatakotin ako kaya hindi niya dapat ako sinasabihan ng ganong mga bagay. Humingi naman ito ng pasensya sa akin sabay sabing tingnan at obserbahan ko na lamang daw ang mga ganong kaganapan sa amin. Kahit pa nga sabihing hindi ako naniniwala sa sinabi ng aking kapatid, ay hindi ko maiwasan na hindi mag-alala sa sinambit nito, lalo pa nga at pakiramdam ko nga ay may iba kaming kasama sa bahay na yon. Kaya naman pag uwi ni Nick ng araw na yon galing sa trabaho ay binanggit ko sa kanya ang sinabi ng aking kapatid. Natatawa naman siya sa akin dahil ang laki-laki ko na daw para maniwala pa sa ganong mga kwentong katatakutan na pambata. Kung may mga ganong bagay daw sa loob ng bahay namin ay dapat daw ay noon pa sinabi sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. The fact na hindi naman daw ito nababanggit ng mga ito ay nangangahulugan na walang anumang kakaiba sa aming bahay. Marahil akala lamang daw talaga namin ay nasarado namin ng mga cabinet ngunit hindi pala. Mas maniniwala pa daw siya kung sasabihin ko na may mga bubuwit ang siyang may sala kung bakit madaming nagkalat na gamit sa aming bahay. Nang marinig ko ang mga sinabi niya ay medyo napanatag na din naman ako ang aking kalooban. Baka nga naman talaga may mga peste sa bahay na naging dahilan kung bakit may mga ganong insidente sa aming bahay. Iwinaksi ko na kaagad sa aking isipan ang anumang kakaibang ideya na nabuo dito, lalo pa nga at ng mga sumunod na araw naman ay walang nangyaring kakaiba sa amin. Naglagay din kami ng mga trap upang mahuli ang siyang may sala sa pagkakagulo ng aming bahay. May ilang kaming nahuli dito kaya mas lumakas ang hinala namin na ang mga ito nga ang siyang dahilan ng mga kaguluhan ng gamit sa bahay. Nagpasya din kaming mag-asawa na maglagay ng CCTV sa loob at labas ng bahay bilang security din kapag wala kami doon. May mga pagkakataon kasi na umaalis kami ng ilang mga araw dahil nga may naiwan pa kaming ilang gamit sa aming tinutuluyan noon sa Maynila. Kapag nahahakot naman na namin ito ay doon na talaga kami maglalagay sa aming bahay. Sa tuwing uuwi kami ng aking asawa sa aming mga lakad ay palagi naming naabutan na magulo sa aming bahay. Medyo naiinis na nga kami noon dahil parang kahit na anong gawin naming huli sa bubuwit na nakikita sa aming bahay ay ganon at ganon pa rin ang aming nadadatnan. Pero kapag nasa bahay naman kami ay walang anumang kaguluhang nagaganap. Sa sobrang inis nga ng aking asawa ay galit itong sumigaw sa bahay na kayong mga pesteng nakikitira dito sa bahay namin, ayusin nyo. Baka gusto nyong mapalayas kayo dito.
Sinaway ko naman kagad siya sa kanyang mga ginagawa dahil bukod sa nakakahiya ay nakakabulahaw pa kami sa kapitbahay namin na kamag-anak din niya. Natatawa at pabiro lang naman niya kung sinagot na baka daw madala sa ganong approach yung mga kasama namin sa bahay. Nang mga oras na yon ay hindi namin alam na ang simpleng biro na yon ng aking asawa ang siya palang magiging mitya upang magsimulang magulo ang tahimik naming buhay. Pagkatapos kasi ng insidenteng yon ay mas lumala pa ang mga pagkakagulo sa bahay. Umabot pa nga ito sa punto na yung bagong bili naming TV ay nakita naming basag na lamang. May ilan din kaming mga mahahalagang gamit tulad ng portrait ng kasal namin at tila ba may naghahagi sa sala kaya nabasag ito. Dito ay medyo nagkaroon muli ako ng pagdududa at kung ano ang dahilan ng mga kaguluhang yon. Parang imposible naman kasi na maihagis ng isang bubuit ang aming portrait gayon din na matulak nito ang malaking TV namin. Kaya naman muli kong kinausap ang aking asawa na mukhang hindi lamang simpleng peste ang siyang gumugulo sa aming bahay at may iba pang dahilan ng mga ito. Hindi naman kasi pwedeng ipagsawalang bahala yon at baka mamaya ay may kung sinong taon na palang nakakapasok sa aming bahay nang hindi namin namamalayan. Nagpasya kaming i-view ang CCTV namin noong mga araw na wala kami. Sa unang araw ay wala namang naganap na kung anong mga kakaibang bagay. Ang tahimik nga lamang noon. Ngunit noong pangalawang araw ay doon na kami nagimbal sa aming natuklasan. Mga bandang tanghali noon ay napansin namin na parang may usok na dumadaan sa aming sala. Noong una ay hindi sana namin ito papansinin ni Nick, pero nang dumaan ito doon sa wall kung saan nakasabit ang aming wedding portrait ay bigla na lamang humagis ito sa may sala. Dahilan para mabasag. Lumipat ang usok na yon sa may kinakalagyan ng aming telebisyon at doon nga ay umalog-alog ang aming TV tapos ay biglang nalaglag. Matapos ng pangyayaring yon ay ilang mga gamit pa sa bahay ang nagsitalsika na akala mo ay mga nagwawala doon kahit wala namang tao. Napatakip talaga ako sa aking bibig nang makita ko ito. Si Nick naman ay tahimik na nakatingin sa screen ng computer kung saan namin pinapanood ang recording ng CCTV. Hindi kami makapaniwala doon, Papa Dudut. Mukhang may kasama nga kami sa bahay na hindi nakikita ng normal nating mga mata. At ito ang siyang gumugulo sa aming bahay tuwing wala kami doon. Mahirap mang paniwalaan, ang mga nagaganap ay kitang-kita na ito ng mga sarili naming mga mata. Marahil ay para sa iba kapag nakakita na kayo ng ganitong mga bagay ay agad ninyong iisipin na umalis na sa lugar na yon. Pero sa kagaya naming mag-asawa na nagsisimula pa lamang sa aming buhay ay napakahirap gawin yon. Ni wala kaming malilipatan dahil hindi pa din naman namin kayang bumili o mangupahan sa ibang lugar. Dahil nga naubos din ang budget sa aming pagpapakasal. Ang kakarampot na ipon na nasa mga account namin ay gagamitin naman namin sa aming panganganak. Bagaman at mababait ang mga kamag-anak ng aking asawa ay ayaw naman naming makitira sa kanila. Dahil masakip na din noon at ayaw naming sumiksik pa. Kaya naman kahit may namamahay na takot sa aming mga dibdib, ay ininda namin ito. Sa isip namin noon ay wala naman kaming lagi sa bahay kapag nanggugulo ito. Kaya hindi naman siguro kami masasaktang mag-asawa doon. At ang magiging supling namin, isa din sa mga naisip kong dahilan kaya parang nagwala ang tila usok na nilalang na yon ay dahil sa parang hinamon ito ng aking asawa.
Kaya naman nais nitong ipakita na hindi namin sila mapapaalis dahil habang walang tao sa bahay na yon ay sila ang siyang nanirahan doon. Upang maibsan ang galit ng nilalang na kasama namin sa bahay ay humingi ng tawad ang aking asawa sa kanyang mga nasabi. Naglagay pa nga kami sa altar ng alay bilang pagpapakita ng aming senserong paghingi ng paumanhin kung na-offend man ito sa sinabi ng aking asawa. Iniwanan namin ito ng gabing yon bago kami matulog. Kinabukasan ay nakita naming nasa lapag na ang mga inalay naming pagkain sa altar. Dahil hindi naman namin alam o nakakausap ang nilalang na gumugulo sa amin, ipinagpalagay naming mag-asawa na tinatanggap ng mga ito ang aming paghingi ng paumanhin. Ilang araw ding natahimik ang aming bahay kaya akala talaga namin ay ayos na ang lahat. Ngunit isang araw na naiwan ako sa bahay dahil pumasok ang aking asawa sa trabaho ay hindi ko po akalain na makakaranas ako ng isang bagay na hindi ko makakalimutan. Kasalukuyan ako nag-aayos noon ng ibang mga gamit namin nang makarinig ako ng kalabog sa aming kusina. Hindi ko na sana papansinin ang ingay doon kung hindi ko lamang narinig ang sunod-sunod na mga kalabog. Agad akong tumayo upang silipin ang pinagmumula ng ingay sa kusina. Sa totoo lamang po ay medyo kabado ako sa posible kong makita, ngunit pinili kong lakasan ang aking kalooban. Pagbaba ko doon sa kusina namin ay bumungad sa akin ang nagkakandalaglagang mga kaldero at ilang mga gamit. Nang makita ko ito ay nakaramdam na ako ng matinding kaba dahil alam kong hindi na naman normal ang ganong senaryo at mukhang may naglalaro sa akin habang mag-isa lamang ako sa bahay. Nakiramdam muna ako sa aking paligid. Tinitignan kung may kakaibang mga kaganapan pa doon. Nang makasigurado akong wala na akong kasama ay saka ako mabilis na kumilos upang ayusin ang mga gamit. Ngunit pagkayuko ko ay natapat ako sa may drawer kung saan ay nakatago ang mga kutsilyo ay bigla na lamang itong bumukas na siyang tumama ng malakas sa akin. Naramdaman ko na umikot ang aking paligid at lahat ng pagtama nito sa aking uluhan. Napahawak pa ako noon at kahit pa nga medyo umiikot ang aking paningin ay kitang-kita ko na nagbubukas sarado ang mga cabinet at drawer sa kusina. Ang ilang mga gamit ay nagsisihagisan at nagkakandabasag. Ang mga baso, pinggan dahil pati ito ay tila galit na hinahagis ng anumang puwersa na kasama namin sa bahay. Kahit nga nanghihina ako noon ay talagang pinilit kong tumayo upang makaalis na doon. Hindi ko kayang magstay sa bahay na yon habang ganon ang nangyayari. Nang makarating ako sa pintuan ay bumukas ito at bumungad ang mga pinsan at pamangkin ng aking asawa doon. Agad nila akong tinulungan na makalakad dahil gigewang-gewa nga ang lakad ko sa hilo mula sa pagkakatama ng drawer sa aking ulo. Nilabas nila ako sa bahay at dinala doon sa kanila. Agad naman nilang ginamot ang aking ulo na hindi ko alam na dumudugo pala. Kaya naman pala natataranta ang mga ito nang makita ako. Agad naman akong tinanong ng tiyahin ng aking asawa kung ano daw ba yung ingay na naririnig nila sa bahay. Madalas daw nila yung marinig ngunit hindi naman nila ma-check noon dahil sarado nga ang aming bahay. Doon ay ikinuwento ko sa kanila ang mga hindi may paliwanag na nangyayari sa loob ng aming bahay. Simula sa pakiramdam na parang may kasama kaming iba sa bahay at ang mga biglaan na mga kalat sa aming bahay na animoy may nagwawala doon. Binanggit ko din kung paano ko nakuha ang sugat ko na gawa nga din
ng hindi nakikitang nilalang na yon na kasama namin sa bahay. Hindi ko maiwasang maiyak dahil pakiramdam ko ay kakasimula pa lang namin doon ng aking asawa sa aming bagong bahay ay gusto na itong sirain ng sinumang naroon sa aming bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ang mga ito sa amin, gayong wala namang kaming ginagawang kahit na ano dito. Pinakalma naman ako ng tiyahin ng aking asawa at doon na muna pinagstay hanggat hindi nakakauwi si Nick. Baka sama ang mga nangyayari sa bahay sa aking pagbubuntis. Hindi daw maganda na nai-stress ako. Sumang-ayon naman ako dito. Pagdating ni Nick ay doon na ito dumiretso. Minessage daw siya ng kanyang mga pinsan at sinabi ang nangyari sa akin, kaya naman nang matapos ang kanyang trabaho ay agad siyang umuwi. Nang makita ko siya ay muli na naman akong naiyak. Hindi ko alam kung ano ang pwede naming gawin upang matigil na ang ginagawang panggugulo ng sinumang nasa bahay namin. Nakita naman ni Nick ang frustrations ko, kaya galit na galit itong nagtungo sa bahay. Sinundan naman ito ng kanyang mga pamangkin at pinsan dahil sa takot na kung anong pwedeng gawin ni Nick. Maging ako ay napasunod sa kanya dahil hindi naman namin alam kung anong pwedeng mangyari. Pagdating sa bahay ay galit na sumigaw si Nick na ano pa daw ba ang gusto ng mga nilalang na yon sa bahay. Tigilan na daw nila kami at lumayas na sila. Sa aming pamamahay, ipinagdiinan ni Nick na sa amin ang bahay na yon at hindi sila dapat nananatili doon upang manggulo. Mukhang hindi nagustuhan ng mga kasama namin doon ang kanyang mga sinabi, kaya naman bilang tugon sa hinaing ng aking asawa ay inihagis nito ang mga santong nasa aming altar at pinagbabato si Nick. Mabuti na lamang at nakaiwas siya dito. Dahil nga galit ang aking asawa ay kinuha niya ang santong binato sa kanya at ibinato din ito sa hangin na akala mo naman ay may matatamaan ito. Inawat ko na siya dito at pinakalma. Mukhang maging ang aking asawa ay frustrated na rin sa mga nagaganap sa amin. Ngunit wala namang kaming magagawa dahil nga sa wala pa kaming malilipatan na ibang bahay. Dahil nakita ng mga kamag-anak ni Nick ang aming sitwasyon ay nagpasya ang mga ito na doon na muna kami patulugin sa kanila. Sila na lamang daw muna ang mananatili sa bahay dahil mukhang sa amin galit ang mga hindi nakikitang nakatira dito. Gagawa daw sila ng paraan upang matulungan kami sa aming problema. Kaya naman huwag na naming masyadong isipin ang mga nagaganap. Pumayag naman kami ni Nick dito at kumuha na lamang ng ilang gamit na aming gagamitin. Nagpasalamat din kami sa mga pinsan at pamangkin niya dahil sa ginagawa ng mga ito na pagtulong sa amin. Nang gabing yon ay nakatulog naman ako ng maayos. Kahit papaano dahil alam kong walang anumang mangyayari sa amin. Kinabukasan ay maagang bumalik sa bahay nila mga pinsan ni Nick. Tila hindi nakatulog ang mga ito at nakatulala lamang habang naroroon. Ayon sa mga ito, ng gabing natutulog sila ay nakaranas sila ng mga kababalaghan sa loob ng aming bahay. Nakatulog na daw sila noon ng mahimbing nang maramdaman nila na bigla na lamang namatay ang electric fan. Sa pag-aakalang baka nahugot lamang ang saksak nito ay tumayo ang isa sa kanila upang tignan, ngunit pagsilip niya ay nakasaksak naman ito. Napapakamot pa nga daw sila sa ulo dahil akala nila ay nasira ang fan. Pabalik na daw sila sa kama upang matulog na lamang ay biglang muling bumukas ang electric fan. Nagkatinginan silang dalawa na magkasama sa kwarto at medyo nakaramdam na ng kaunting kaba. Hindi naman nila ito pinahalata at nagpatuloy lamang siya sa pagbalik sa kama. Hindi na daw sana nila ito papansinin at bumalik na lamang sa pagtulog.
Ngunit pareha silang nagulat ng kasama niya nang bigla na lamang may humila sa kumot nila. Hihilahin na daw sana nila yon pabalik ngunit may humila pang muli. Ito ang dahilan upang malaglag na ito ng tuluyan sa sahig. Natakot na silang silipin kung sino ang humihila kaya naman nanatili lamang silang nakaupo sa kama. Hinihintay nila kung meron bang ibang mangyayari o hihilahin mula doon. Ngunit ilang minuto na ang nakakalipas ay wala naman ng anumang naganap. Mapapanatag na sana ang kanilang kalooban. Ngunit bigla na lamang daw umalog na para bang may lindol sa kama. Doon na daw talaga sila natakot dahil maging sila daw ay tila gustong paalisin ng sinumang naroroon sa loob ng bahay. Ipinikit na nga lamang daw nila ang kanilang mga mata hanggang sa matigil ang nagaganap na yon. Nang tumigil ang paggalog ng kama ay mabilis silang buwaba at doon na lamang sa sala natulog kahit pa nga hindi sila komportable. Kaya naman ganon ang kanilang itsura. Pagkasikat ng araw ay bumalik na nga sila sa kanilang buhay, Papa Dudut. Ngayon daw ay naiintindihan na nila kung bakit gano'n na lamang ang aming takot sa bahay na yon. Kung gusto raw ba namin na doon na lamang kami manatili sa kanilang bahay, pansamantala habang wala pang nahahanap na maaaring makatulong sa amin upang maalis ang mga hindi nakikitang nakatira dito. Napatanong naman kami sa kanila kung noon bang bago kami lumipat doon ay may mga ganong insidente. Sumagot naman ang mga ito na wala namang ganon na mga pangyayari. Hindi din daw kasi nila masyadong nabibisita ang bahay na yon dahil nga may mga trabaho din daw sila. Busy naman daw ang tiyahin ni Nick sa sarili nitong bahay kaya naman wala na din itong oras na silipin pa ito. Kaya nga daw natuwa sila nang malamang titirhan namin ang bahay na yon dahil mukhang maaagnas na lamang daw ito doon. Hindi naman daw nila akalain na sa tingin ng walang nakatira dito ay pinamamahayan na pala ito ng mga hindi nakikitang nilalang at inangkina ang bahay bilang kanila. Ito mano ang dahilan kaya naman nang tumira kami doon ay tila nabahala ang mga ito. Gumagawa ang mga yon ng paraan upang umalis kami at umabot na nga sa puntong nananakit na sila. Kaya naman maganda daw na pabasbasa namin ang bahay sa isang pare upang mapaalis ang anumang masamang elementong kumakapit dito. Sasamahan daw kami ng tiyuhin ni Nick sa malapit na simbahan doon upang makapag-usap kami sa mga pare. Dahil may pasok si Nick sa trabaho ay ako na lamang ang sumama sa tiyahin niya upang magpunta ng simbahan. Pagdating namin doon ay hinarap naman kami ng maayos na mga tao dito at tinanong kung ano ang maitutulong nila sa amin. Agad ko namang ibinahagi ang aking mga naging karanasan sa bahay na yon at ang aking kagustuhan na mapabindisyonan nito upang mapaalis ang naninirahan ditong ibang nilalang. Matagal naming pinag-isipan na lumipat pero ngayon umaasa kami na sana'y siya ang umalis. Matapos naming magbigay ng formal na request upang mapabless ang bahay ay sinabihan naman kami ng mga taga doon na hintayin lamang ang kanilang tugon kung kailan maaaring makapunta ang pari sa aming bahay. Bagaman at gusto ko na sanang mangyari ang pagpapabless ng araw na yon upang matapos na ang aming paghihirap ay wala naman akong magawa kundi ang sumang-ayon at pinakiusapan ko na lamang ang aming kausap na kung maaari ay may isagawa yon sa lalong madaling panahon.
dahil nga sa mga nagaganap na hindi magandang bagay sa loob ng aming tahanan. Nangako naman ang mga ito na gagawin ang kanilang magagawa upang magawa ang aking kahilingan. Nandun na rin naman kami sa simbahan kaya naman nagdasal na lang kami na patnubayan ako ng Panginoon sa aming mga pinagdadaanan. Malaki din ang pasasalamat ko sa Kanya dahil sa gitna ng lahat ng yon ay nanatiling malakas ang kapit ng sanggol sa aking sinapupunan. Habang wala pang ang desisyon o schedule sa pagbabasbas ng bahay ay doon muna kami tumuloy sa bahay ng tiyahin ni Nick. Ilang araw lang din naman ang aming hinintay at nakatanggap nga kami ng sulat mula sa simbahang aming pinuntahan at sinabing kinabukasan ay magpupunta na ang pare sa aming bahay upang bendisyonan ito. Lumiban si Nick sa kanyang trabaho upang masaksihan nga ang pagbabasbas. Pagdating ng pare ay agad namin siyang sinamahan sa aming bahay. Kabado pa nga kami noon dahil baka magwala na naman ng mga kasama namin sa bahay dahil hindi pa man kami nakakapasok sa bahay ay nakakarinig na kami ng mga kakaibang ingay sa loob. Nang tangkain na nga naming buksan ang pintuan ay tila may pumipigil dito. Nang magsimula lamang magdasal ang paring kasama namin ay saka lamang ito bumukas. Nagpatuloy sa pagdarasal at pagbabasbas ang paring kasama namin kahit pa nga may mga naglalaglagan na mga gamit doon. Tila hindi ito alintana ng pare at patuloy lamang sa kanyang ginagawa. Ilang saglit pa nga ay nakita namin na parang may mga nag-evaporate na mga usok sa hangin doon, habang paunti-unti ay ang mga pagpaparamdam nila sa aming bahay naman. Nang makarating nga ang pare ang huling silid na aming pupuntahan, ay doon tuluyang naglaho ang usok doon. Ewan ko ba kung bakit, pero parang gumaan din ang aking pakiramdam matapos nito. Pagkatapos ng kanyang pagbabasbas ay nakangiting humarap sa amin ang pare at sinabing ayos na ang lahat. Kaya naman daw pala kami nagmamadali ay dahil sa dami ng mga kaluluwang naroroon sa bahay. Kung pinatagal pa daw namin yon ay baka mas nahirapan siyang paalisin ang mga ito sa aming pamamahay. Ngayon daw ay maaari na kaming mapayapang mamuhay doon dahil sigurado siyang wala nang naiwan kahit na anumang elemento sa aming bahay. Malaki ang pasasalamat namin sa paring aming kausap dahil sa wakas ay tapos na ang aming paghihirap. Ayon sa pare, tinatawag daw na poltergeist ang ganong mga kaluluwa. Lalo pa nga at nananakit na ang mga ito. Minsan daw talaga ay naninirahan ng mga ganong klase ng espiritu sa mga lugar na matagal nang walang nakatira. Kaya naman kapag natitirahan ang kanilang napiling bahay ay gumagawa sila ng paraan upang mapalayas ang mga buhay na taong naroroon. Pagkatapos nga po ng araw na yon ay wala nang anumang kakaibang nangyari sa aming bahay hanggang sa may panganak ko nga ang aking mga supling ay naging maayos na ang lahat at naging mapayapa na ang aming pamumuhay. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng aking istorya and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Mimi. May mga lugar na kapag matagal nang hindi natitirhan ay minsang pinapamahaya ng mga nilalang na hindi po natin nakikita. Kaya naman bago tayo bumili o manirahan sa isang bahay ay siguraduhin muna natin na wala tayong ibang kasama dito. Dahil minsan kapag sila ay ating nagambala ay gumagawa sila ng paraan upang protektahan ang lugar na akala nila ay kanila ng permanenteng tahanan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po